Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, at mga kapuso. Ito po si Pastor Lito muli na siyang makakasama po ninyo sa programa pong ito na tinig at gabay ng ating Panginoong Jesucristo. Isang programa na maghatid po sa inyo ng gabay sa bawat araw nating pamumuhay sa pamamagitan po ng pakikinig ng tinig ng ating Panginoong Jesucristo sa loob lamang po ng 10 minuto. Sabi po sa tinig ng ating Panginoon, ayon sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 10, verse 17. Sabi po dito, "So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God." Sabi po sa Tagalog translation ng Ang Magandang Balita Biblia, kahit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, ang pananampalataya ay nagsisimula po ito sa pakikinig ng salita ng Diyos o sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ito po yung tinatawag po na gospel. Dahil ang ibig sabihin po ng pananampalataya, according to Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya, kung pagtanggap at pagkilala natin sa ating Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay isang pananampalatayang may katiyakan sa pamamagitan po ng mga aral sa salita ng Diyos sa Biblia. Bakit po tayo nagkakaroon ng katiyakan sa bagay na ito? Dahil ina-assure po ng salita ng Diyos mismo dito sa Biblia. Kaya nung mag-aalinlangan si Tomas na isang disipulo ng ating Panginoong Hesus, nung sabihin sa kanya ng kanyang mga kasamang alagad na nabuhay si Jesus at nagpakita sa kanila. Ano po ang sabi niya according to sa sulat po ni San Juan chapter 20 verse 25? Sabi po dito, sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggang hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga paa sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Ano po ang sabi ng ating Panginoon kay Tomas nung siya muling magpakita sa kanila? According to John chapter 20 verse 29, sabi po dito, makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Sabi po sa verse 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Kapag sinabing pananampalataya, dapat walang kahalong pag-aalinlangan. Kaya kung pinanampalatayanan natin na si Kristo na siyang magliligtas sa atin, sa tiyak na kapahamakan, wag kang mag-aalinlangan, kapatid ko sa Panginoon. Dahil sinabi po yan sa salita ng ating Panginoon, si Jesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. So, gaya ng unang napag-usapan natin nung unang-una na tanging si Jesus lamang ang tanging daan papuntang langit. Kaya paniwalaan po natin ito. Panampalatayan na natin na wala talagang ibang liligtas sa atin sa tiyak na kamatayan at kapahamakan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang sa pamamagitan po ng ating pananampalataya natin sa Kanya. Kaya sabi po sa tinig ng ating Panginoon sa aklat po ni San Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So dito po ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan sa oras na ikaw at ako ay nananampalataya sa anak ng Diyos. At sino po yung kaisa-isang anak ng Diyos na tinutukoy po dito? Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ni San Juan, chapter 14, verse 6, sabi po dito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So kung tayo po ay nananampalataya kay Kristo, may katiyakan po talaga mga kapatid ko sa Panginoon na tayo nga po ay makakapunta ng langit sa pamagitan po niya. Sabi din po sa aklat po ng mga gawa, chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaninong pangalan po ito mga kapatid ko sa Panginoon? Pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating pananampalataya kay Kristo ay isang napakalagang bagay sa buhay po natin. Mawala na ang lahat ng bagay sa buhay po natin, wag lang ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Itong aral na ito ang gagabay sa ating kaligtasang espiritual. Salamat po sa inyong lahat. Ako po naniniwala na sa patuloy po ninyong pakikinig ng tinig ng ating Panginoon ay malaki po ang magiging pagbabago ng ating pananaw, ng ating kaisipan, at higit sa lahat, yung buhay po natin sa bawat araw. Napakahalaga po mga kapatid ko sa Panginoon na napapakain po natin yung ating mga kaluluwa at espiritu ng salita ng Diyos. Kaya ni sinabi po sa aklat po ni San Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya muli mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy po tayong makinig, manood, at higit sa lahat, mag-aral po ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang pinakasusi. Ito po ang pinakasusi ng ating kaligtasan, ng ating buhay na walang hanggan. Kaya salamat po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. At muli sa araw ng bukas, loobin nawa ng ating Panginoon na tayo po ay muling mag-aral po ng salita ng Diyos. So, God bless us all po. To God be the glory. God bless po sa ating lahat. Amen.